Papunta po sa property kung negative. So ayan, ito na po. Nga po, pag ganun na po siya, pahaba po niyang lap. Estimate nga po namin pa po talaga yung length po ng property. So ayan po mga ma'am, mga sir, mga boss, at welcome again po sa ating vlog. So for today's episode po natin, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Moncada, Tarlac, at meron po kaming ipapakitang property po dito ngayon. So ito po ay meron po sukat na 4.7 hectare na ang presyo po niya is 200 po per square meter. So explain ko na lang po sa inyo itong property na ito. Yeah, so ayan po, ito po yung barangay road po na papunta po sa National Highway. Siguro mga nasa 100 to 200 meters lang, o baka wala pa na boss, malapit lang. Ito yung likod lang daw po ng bahay nito ay highway na po. So malapit lang po sa highway, at malapit lang din po ito sa T-Plex Anao. So sa T-Plex Anao siguro ma-estimate ko nasa mga wala pang 5 minuto siguro na driving, baka wala pa. Siguro mga estimate ko na sa mga 3 kilometers lang siguro. Tapos sa MacArthur Highway mga 1 kilometer na siguro, mga ganun. So explain ko po sa inyo, ito po yung right of way. No, bibilin daw po ni seller na right of way papunta po sa property. Kung nakikita niyo po yung parang may mga dilaw-dilaw doon na parang ano yun, lubid o ano yun naman tawag doon, yun na po yung property. So mga 6 meters daw po yung lapad ng right of way. Tapos siguro ang estimate kung haba po niya nasa mga 100 meters siguro, 50 mga 50 ganun, o mga 50 meters po more or less, ganun na lang po yung estimate po namin na right of way po niya. Dito po ay meron na rin pong nawasa source of water, power line, andito lang din power line, tsaka mga internet connection. Malapit lang po ito sa town proper po ng Moncada, nasa mga 5 kilometers po siguro, o baka wala pa po, estimate lang po yun. So punta na ditong property na ito para makita nyo po ng at sa video man lang po. So ayan, ito na po yung property na binebenta. Simula po dito sa bahod na to, ayan, diretso po yan. Mahaba po yung kanyang length, dahil ang estimate naming lapad niya lang po dito sa harap ay nasa mga kulang-kulang 50 meters po siguro to. Ay ang sukat po ng property nasa 4.7, kulang-kulang 5 hektarya po siya. So ito po yung kanyang right of way na bibilin po ni seller, at hanggang doon lang po sa may simentadong daan o barangay road po na simentado. Ayun nga po, kanina sabi ko nga nasa mga 50 meters lang po o mahigit doon yung kanyang haba. Tapos yung lapad po niya is nasa mga 6 meters daw po. Okay naman na po, nasettled naman na po yung right of way ayon po sa source po namin, dahil sa property nito ay may naglapit po sa amin na taga dito. So try lang po namin ibenta po sa inyo, baka sakali magustuhan nyo itong property nito. So ito nga po ay 4.7 hectare na ang presyo nga po ay 200 po per square meter, at ito nga po ay rice field po siya. Tapos yung ibang part naman po ay pwedeng gawing residential, at may mga iba't ibang puno rin po dito. May mga saging, may alibangbang pa dito, tapos meron pong aratilis po dito. And dito nga po ay parang ano po, may itatayo tayong tower dito o cell site, pero hindi pa naman daw approved dahil wala pa naman daw soil test. So wala pa daw po kasiguraduhan kung ito ay ma-approve o matatayuan po ng tower po. Ayan. So ang source of water po niya nawasa. Pwede rin pong deep well, dahil meron po silang deep well dito. Ito po yung deep well po nila, pampatubig nila sa kanilang mga pananim. So dito po sa part na ito, pwede kayong magtayo ng bahay dito kaya sa harap, or pwede kayong magtanim ng mga gulay dito. Kaya nga po dito may mga tanim po silang mga gulay. Meron po silang kubo-kubo dito. At yun nga po, pag ganun na po siya, mahaba po siya. So panoorin nyo po yung kanyang drone video para makita nyo po yung haba, o estimate lang po na haba yung kasi estimate ko nga, so mga kulang-kulang siguro baka nasa 1 kilometro mahigit siguro yung kanyang lapad, yung haba pala, sorry, lapad yung haba. So ito nga po, may mga tanim po sila dati dito na mga gulay, at naanihan na po nila. Ngayon po meron po silang tanim na mais. Baka yung mais po na yan is ano na po yan, aanihin na po siguro. And yun nga po, maganda po siya na for farming. Ayan,
Pero kung gusto niyo pong i-develop ito, pwede naman po siguro gawing ibenta per lot kung gusto niyo pong ganun, or yun nga po, ang ideal po talaga dito ay for farming po talaga siya, kasi malapit naman po siya sa town proper, mga ilang kilometro lang. Pwede rin po investment, o pwede rin po yung yun nga po, kung gusto nyo pwede nyo ibenta ulit kung sakaling gusto may develop nila, malagyan ng bakod, kung sakali, pwede naman po yun. Yan. Sa ngayon po ayun nga po, may mga tanim po silang mais po dito, at ang estimate nga po namin hanggang doon pa po yan sa banda roon, lagpas pa po ng mais. At sa ngayon po ay tagulan na, kaya yung ibang mga katabing lote ay nagpre-prepare na po sila para sa kanilang pagtatanim naman po ng palay. Sa ngayon po ay ito nga po, itong tanim nilang mais po ngayon ay aanihin na po ito, siguro mga ito pwede nang anihin to ang pagkakaroon pwede nang anihin to. Yan, siguro pinapatigas pa nila siguro ng maayos. At ano po, ito po ay titled property daw po ayon sa source po namin. Hindi lang niya na masabi-sabi yung mga tanong namin sa kanya. Pero ang sabi naman po nung source po namin, tinanong nga po namin kung may 5% ang agent, meron naman daw po. Tinanong din namin yung capital gain tax niya. Ang sabi naman po niya ay pag-usapan na lang daw, kasi hindi rin daw masagot nung source po namin kung ano yung decision nung may-ari doon sa capital gain tax. So pinaliwanag naman sa nila na talaga si seller ang magbabayad ng capital gain tax, kasi yun talaga nasa batas. Pero yun nga pong sabi naman po sa amin, pag-usapan na lang daw. So ganoon po talaga mangyayari, pag-uusapan na lang po. Ayan. So hindi ko na po mapuntahan doon dahil masyadong mahaba po. So yung drone video na lang yung maghahatid po sa inyo sa pinakadulo po niya. Kasi kung pinuntuhan ko po sa pinakadulo, baka ako naman po ay mapagod na ng gusto, o kaya pagpawisan ng gusto, dahil mahaba po talaga yung length po ng property nito. Kasi yung lapad nga lang po niyan, estimate nga namin nasa mga 50 lang, 50 meters, o baka wala pang 50 meters po yun. Yung sukat po niya kasi 4.7 hectare, kulang-kulang na may hektarya po ito. Ayan. Tsaka maganda nga po dito, malapit po siya sa lahat, sa palengke, sa highway, sa MacArthur Highway, sa T-Plex, malapit lang po. Accessible naman po lahat ng sasakyan, kahit kotse po makakapunta po rito, dahil simentado naman po yung kanyang daan, except lang po dun sa right of way. Kung kayo makabili po, kung pag mabili po nila yung right of way, pwede naman yung ipasemento na lang po yung kung sakasakali po. At yung power line nga po, dyan na yung power line sa may barangay road. Yung kanyang tawag dito yung nawasa, dyan lang din po, papakabit na lang. Sa ngayon po ay wala pong bahay nga po, wala pong bahay na nakatayo, kubo lang. May deep well naman na as a source of water din po sa pagpapadilig ng mga halaman o mga pananim yung mga gulay kung sakasakali po. Ayan. So kailangan natin ipa-relocation survey ito. Pag-usapan nyo na rin po nung mismong may-ari yung relocation survey ng property na ito, kasi yun nga po ang sabi po namin, kailangan nating ipa-relocate. So nga po, ito yung kanyang deep well. Meron na pong makina na kubota. Hindi ko lang po alam kung ilan yung ano ito. Siguro mga 60 ito yung makina. So ito yung kubo po niya. Siguro ang estimate namin boundary, yun nga po, simula dun sa may bakod dun, pag ganun po siya dito. Sa ibang mga part meron siyang mga bakod, pero sa ibang part wala. Kagaya po dito sa kabila, wala siyang bakod. Parang ang estimate boundary lang po nila yung mga puno ng Jimelina. Simula po doon, pag yan, diretso na po yan. At may mga puno rin po dito nga po na nakatayo. May mga Jimelina, may mga saging, may aratilis, at mayroon pong yung pang-asim, nakalimutan ko yung tawag dyan, parang kamyas, ganun. Apo. So kung may mga ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo puntahan yung property nito na personal, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo. Yan. At yung number ko po andyan lang po sa screen, pwede nyo akong tawagan anytime. Huwag lang po madaling araw, tulog po ako noon. And Sunday po ay yun nga, may simba po kami. Ang schedule ko for tripping
mga Monday to Saturday. Pero kung sakaling hindi ako available ng Sunday, yun nga po, pwede ko naman pong pakiusapan yung mga kasama ko na sila po ang sasama po sa inyo, yung mga kasama ko sa team, dahil sila alam naman po nila ng mga detalye ng mga property na binibenta po namin. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.